Praise the Lord. Maraming salamat po sa napakagandang special number na yan. Praise God. Purihin ng Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Kamusta po kayo sa hapong ito? Maaring yung iba po sa inyo ay medyo binaha ang bahay, pero we are still thanking God. Kahit anong sitwasyon, mainit ang panahon o umuulan, we are still thanking the Lord for this afternoon. Salamat din sa Panginoon sa pagkakataong ito, sa pribilehiyong ito na narito po tayo sa bahay-sambahan upang tayo po ay makinig at pagpalain ng mga salita ng Diyos. Ating pong pag-aaralan sa hapong ito ay running the race of faith. Running the race of faith. Sino po dito sa inyo, mga mahal na kapatid, ang nakasali na sa running competition? Anybody here na nakasali? Have you ever experienced to compete doon sa mga kagaya ng mga marathon race, track and field? Sino? Pwede ko bang makita ang inyong mga kamay? Yung mga sumali na sa mga ganong klaseng takbuhan. Ma'am, Teacher Mia, ma'am, dati, nung kabataan. Ayan. Sino pa? Sino pa rito yung mga sumali na? Ayan. Di ba? Napakagandang sport yan. Di ba? And you know what, mga mahal na kapatid, as a Christian, bilang Kristiyano, the Bible uses many metaphors to describe or to explain our life, yung ating Christian journey, yung ating Christian faith sa maraming paraan, maraming metaphor. Isa sa mga metaphor na ginamit ng Bible ay yung Christian life or Christian faith is like a battle, labanan, na pakikipagdigma. Yan. At sometimes, the Bible also describe our Christian life, our Christian faith as a journey, isang paglalakbay. At ang pinakauli, the Bible describe our Christian life, our Christian faith as a race, isang uri ng takbuhin o paligsahan. Pero ang kaibahan dito, mga mahal na kapatid, ang Christian life o yung Christian race na mayroon tayo ngayon ay hindi po ito katulad ng worldly race o yung takbuhin dito sa sanlibutan. Hindi ito katulad ng secular race. Sa halip, yung ating pagiging Kristiyano, yung ating pagiging mananampalataya, bagamat meron din tayong takbuhin na nakaatang sa atin o ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ito po ay spiritual race o takbuhing spiritual. Kaya sa hapong ito, pag-aaralan po natin, ano ba ang ibig sabihin ng spiritual race na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? At bilang mananampalataya, meron tayong takbuhin o yung karera na meron sa atin ngayon, paano natin ito mapagtatagumpayan? Kaya sa hapong ito, running the race of faith. Samantali tayong manalangin at ilapit natin sa Diyos ang ating pag-aaral. Salamat po, Ama, sa hapong ito, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na makinig ng iyong mga salita. Itinatas po namin sa iyo ang aming mga puso at mga isipan. Buksan mo po ang aming mga pangunawa upang tanggapin namin ng maluwag, ng may kalayaan ayon sa iyong Espiritu Santo ang iyong pong mga mensahe. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Running the race of faith. Basahin natin yung ating teksto. Let us read our text this afternoon from Hebrews chapter 12, verse 1 hanggang verse 2. By the way, dalawang sermon po ito. It's a series of sermon. So I'm gonna speak to you this afternoon about running the race of faith, and then next Sunday ay yung fixing our eyes on Jesus or looking upon Jesus. So yun yung second part
looking upon Jesus. But we will focus on those lines na mayroong yellow highlight. No? So basahin po natin. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Running the race of faith. Tatlong bagay ang makikita natin sa mga highlighted verses na nariyan po sa screen. Okay? So let's see the next slide para makita natin yung tatlong bagay na nariyan po sa mga sa screen natin. So number 1, tatlong bagay na makikita natin sa Hebrews chapter 12, verse 1, ay ganito po. Sabi diyan, the race. So merong race. Merong takbuhin. So kanina, binanggit ko, kanina pa lamang sa introduction, sabi ko nga po sa inyo, yung ating spiritual race na meron tayo ay hindi po ito kagaya ng worldly race o secular race. Na kung saan, doon sa race na yon ay ang mga sumasali doon, yung mga athlete doon, mga competitor, they are running to compete and to win against each other. Pero dito sa ating spiritual race, hindi po ganon. Ang ating spiritual race na meron tayo na pinagalob sa atin ng Panginoon, instead na tayo ay running against each other, but on this race, we are in one team. Diba? Sa worldly race, they are competing against each other. Magkakalaban sila. There must be one winner at the end of the finish line. Pero sa spiritual race, we are in one team. We are not in competition. We are not competing against each other. But rather, we are helping one another. Diba? If we are running spiritually, somebody fell down, instead of continually pursuing the goal, we stop. We look back, we return, and we try to offer our helping hands so that that person who fell down will be able to stand up again and be able to run again. All over again. Di ba? Yun ang klase ng race na meron sa atin ngayon. We are not in competition, pero we are in one team. Tingnan nga natin, mga mahal na kapatid, naobserbahan ba natin na tayo ba ay magkakasama? Are we running in unity? Are we running together? O we are competing against each other? Di ba mas masarap kung tayo po ay sama-sama na naglilingkod sa Panginoon? We are lifting each others up. We are edifying the body of Christ. Pinalalakas natin ang bawat isa. Ini-encourage natin ang bawat isa. Hindi tayo ang nagiging discouragement. Hindi tayo nagiging dahilan ng pagkakatisod. Sa halip, tayo ang umaakay, gumagabay sa bawat isa. Yun po ang napakaganda dito sa takbuhin ito. Pangalawang bagay na nais ko maintindihan po natin sa race na to, this is the race marked out for us by one and only God. Hindi tayo ang nag-decide sa takbuhin ito. We are not the one who decided to run for this race, but it was God who designed, who destined us for this race. Ang Diyos ang nag-design. Ang Diyos ang nagtalaga ng takbuhin ito. Each and every one of us, each and every individual person in this room, in this church, ay merong takbuhing itinalaga ng Diyos sa bawat isa atin. Iba ang aking takbuhin, iba ang inyong takbuhin. And we have started in a different period of time. For example, ako po ay nag-umpisa ako na sa aking takbuhin as a believer, as a Christian when in 1982. I was only 17 years old. Nung makilala ko ang Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas, I surrendered my life to Him. I admitted that I am sinful, I'm sinner, I need God's grace, I need His salvation.
That was in 1982. That was the starting point of my race. Maring ang iba sa inyo, mas earlier sa akin. Maring yung iba sa inyo ay nag-umpisa kayo sa inyong takbuhin earlier than 1980s. Baka yung iba, 1970s pa, Kristiyano na kayo, mananampalataya na. Yung iba naman ay 1985 o kaya naman 1990. You started to follow God, you started the race, to run your own race. O maaaring iba ay mas later, mas earlier, or kamakailan, baka mga 2 years ago, 1 year ago, o baka kahapon lamang. It doesn't matter kung kailan tayo nag-umpisa, pero iisa lamang ang ating finish line. There is only one finish line. If I started in 1982 and some of you started 1 year ago, pero ang ating finish line, ang ating ultimate goal ay iisa lang. And it is not when, it is not the time. Our finish line is not about the when, it's not about the where. The finish line is about who. It is about the person of the Lord Jesus Christ. So the finish line ay hindi yung oras, hindi yung lugar. Ang finish line ay ang ating Panginoong Jesucristo. Mga mahal na kapatid, sa race nito, ang ating ultimate goal ay hindi magpayaman. Ang ating ultimate goal ay hindi para maging successful. Ang ating ultimate goal ay maging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Makita si Jesus ng mukhaan. Amen po ba? That's the ultimate goal. How are you running your race? Mga mahal na kapatid. Paano ninyo tinatakbo ang takbuhing itinalaga sa inyo ng Panginoon? Are you desiring to be successful, to have a lot of achievements and accomplishment in this world? Let me tell you this, those things are good. Hindi masama na magkaroon tayo ng mga ambition in life. Hindi masama na magkaroon tayo ng magandang pangarap para sa ating kinabukasan, sa ating pamilya. I am not against of those dreams. Pero the ultimate goal of being a believer is not about worldly things. It is about the person of the Lord Jesus Christ. Tandaan po natin, ang ating pong pagtakbo ay ang patuloy na paglapit sa Panginoong Jesus. The second thing about this race is not only the race, but I want you to explain also about the obstacle. So it's not only about running the race, kundi dapat maintindihan natin dito na sa lahat ng takbuhin, laging may obstacle. Ang ibig sabihin po ng obstacle, mga mahal na kapatid, ay mga hindrances o mga hadlang. Sa secular world, secular race, mayroong isang klase ng takbuhin na may mga obstacle. No? Hindi yung diretsong takbo lang, kundi yung merong tatalunan. Nakakita na ba kayo ng gano'n? May tatalunan ka pa. Yun yung mga obstacle race, ang tawag doon, obstacle race. At ganyan, maihahalin tulad natin yung ating Christian race, yung ating spiritual race. Mayroong mga obstacle. At ilan sa mga obstacle ng ating takbuhin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, minsan yung hirap sa buhay. Totoo po yan. Minsan dahil sa financial problems, health problems, temptation in this world. Minsan, yung pang mga tao sa paligid mo they could be your hindrance. They could be the obstacle in your Christian race. Yung mga tao sa paligid. They can discourage you. They can be source of your discouragement. Sometimes, yung mga taong inaasahan mo na magli-lift up sa'yo, sila pa yung mag-cause ng frustrations. And that is natural. In other words, we are running the race, you have to expect the obstacles. Kailangan ihanda mo ang iyong sarili na harapin ang mga hadlang na ito. Kailangan ready ka na harapin ang mga anumang mga hadlang. But the greatest obstacle of them all is not the physical problem, it is not material problem, it is not financial problem, but the greatest
hindrance of all is sin. Kasalanan. And that is why we are struggling within. Araw-araw, we struggle kung paano tayong lalakad sa harapan ng Panginoon. Maaari tayong magkasala sa harapan ng Diyos sa isip pa lamang na nagkakasala na tayo. Sa salita natin, sa gawa natin, or sa action, sa behavior natin, we can always commit sin against God. And sin is our greatest obstacle. That is why, sabi doon, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ang salitang entangles, ibig sabihin yan ay parang nagkakabuhol-buhol. Parang isang magandang dalaga na mahaba ang buhok, na natulog sa gabi, paggising ng umaga, gusot-gusot ang kanyang buhok at kailangan niya ng suklay o hahabulin siya ng suklay. Yeah? Ganon ang ibig sabihin, yung buhok na nagkabuhol-buhol, no? Naghalo-halo. In other words, our Christian life is similar to that, no? Yung entanglement. Ibig sabihin, nagkakaroon ng entanglement, nagkakaroon ng buhol-buhol sa ating pananampalataya kapag pinagsasama-sama natin yung biblical truth, biblical principle, at yung mga worldly things. We believe in the Bible, we believe in Jesus Christ, but still we are living in sinful life. That is entanglement. That is the mixing together of biblical truths against the life of this world, the influence of this world. Sa halip na sundin natin ang mga sinasabi ng salita ng Diyos o binabasa natin ang salita ng Diyos, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ngunit naiimpluwensyahan pa rin tayo ng sanlibutan. At walang exempted, walang excluded, lahat po tayo pwedeng maimpluwensyahan ng sanlibutan because we are still in this world. We cannot deny the fact that we are still living in this world. Though we are in this world, we are not or we don't belong to this world. We are in this world, but we are not for this world. We don't belong to this world. We belong to Jesus Christ, our Lord and Savior. Nasa sanlibutan tayo, pero hindi tayo taga-sanlibutan. Ang ating tunay na citizenship, ang ating tunay na tahanan ay ang kaharian ng Diyos. Tayo po ay mga tagalangit. Ang ating citizenship ay tagalangit, hindi tayo taga-sanlibutan. Everyone who received Jesus Christ as Lord and Savior, binago ng Diyos ang iyong katayuan. Binago ng Diyos ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong identity. Binago ng Diyos ang iyong citizenship. You don't belong to this world anymore. You belong to the kingdom of God. You belong to Jesus Christ. Yan na yung bago nating katayuan. Kaya po, mga mahal na kapatid, mabuhay tayo na pinaglalabanan natin, na paglalabanan natin, na pagtatagumpayan natin, yung mga obstacle na to. Lalong-lalo na yung paglaban sa kasalanan. Let us throw off everything, sabi doon. Alisin natin ang mga anumang mga bagay na nakakahadlang sa ating takbuhin. Nakakita na ba kayo ng runner, athlete, yung isang mananakbo na nakasuot ng ganitong attire o kaya ay naka-jacket na mabigat na jacket o kaya ay naka-leather shoes tapos mayroon pa ditong kadena. Nakakita na ba kayo ng ganong runner? Sa halip, yung mga runner, yung mga sumasali sa mga marathon race, no? Mga track and field, they are wearing very light, yung mga light na materials, lightweight materials. Kung maaari, pinakamagaan na materials ang isusuot nila. Ang dahilan ay para pag tumakbo po sila, dahil magaan yung kanilang mga kasuotan, they can run easily toward the finish line. So they try to avoid, iniiwasan nila yung mga bagay na maaring makahadlang sila. They are running with ease kapag madali yung kanilang takbuhin.
Try to run with leather shoes. Ano? Siguro mga 5 minutes okay. Pero habang tumatagal, nahihirapan ka ng tumakbo pag ganito yung attire mo. The same thing in spiritual life. Same thing in spiritual race. We have to run, get rid of everything that hinders us. Get rid, ibig sabihin, i-avoid, iwasan, layuan, kung maaari, alisin natin sa ating isip, sa ating puso, sa ating buhay, ang mga bagay na nakakahadlang sa ating pagtakbo. Sa halip tayo po ay mabuhay na mapayapa, maayos, malaya, ang ating isip at puso, mayroong kapayapaan sa presensya ng Diyos. Pangatlong bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo ay the witnesses. The witnesses. In Hebrews chapter 12 verse 1, it says that therefore, we are surrounded by the great clouds of witnesses. We are surrounded by great clouds of witnesses. Maraming mga tao nagtatanong, sino kaya yung mga great clouds of witnesses na yon? Balikan natin yung verse na yon para lang makita natin. Kuya Paulo, can you please go back to that particular verse? Sabi doon, therefore, verse 1, therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Witnesses. Mga saksi. Habang tayo po pala ay tumatakbo sa ating spiritual na takbuhin, sa ating Christian life, mayroon po palang mga witnesses. Now, sino kaya ang mga witnesses nito? Pag binalikan natin yung Hebrew chapter 11, makikita po natin doon yung listahan ng mga pangalan sa Old Testament na binanggit doon sa Hebrew 11, na sinasabi doon like, by faith, Noah, by faith, Abel, by faith, Enoch, by faith, Moses, by faith, Joseph, and so on and so many other names. They are the great cloud of witnesses. These are the people who not only believe in God, but also surrender their whole life and hearts to God. Sila yung mga tao na nanampalataya sa Diyos, sumunod sa kalooban ng Panginoon, hanggang sila ay kunin ng Diyos. Sila ang ating great cloud of witnesses. And while we are running toward our finish line, toward our goal, these people are cheering us up. They are the one cheering us up. They are the one telling us to run, press on, run continually. These are the people clapping their hands and sinasabi nila sa atin, magpatuloy kayo sa inyong takbuhin. Katulad namin na kami ay natapos ang aming takbuhin. Imagine Joseph telling you, Jos, run! Imagine Moses will tell Kuya Joel, Joel, run your race. Imagine Abraham would tell to Kuya Randy, Randy, run your race. Imagine Mary would tell Samantha, run your race. Imagine Hannah would tell Alexa, run your race. Imagine these people cheering you up, so that when you fall down, you will be able to stand up and run all over again. And in the midst of this great cloud of witnesses, there is someone, there is a person in the midst of great cloud of witnesses, with his hand pierced, welcoming everyone. And that is the Lord Jesus Christ. Sa gitna ng dakilang witnesses nito, sa mga taong ito, ng mga saksi na nagsasabi sa atin, magpatuloy sa ating takbuhin, sa gitna nila, naroon nakatayo ang ating Panginoong Jesus. At kung meron mang isang tao, kung merong isang person, when I say person, it doesn't mean human being,
when you say person, it means someone who has his own existence in himself, someone who has identity of himself. He is a person. God is a personal God. God is a personal being. Jesus Christ is a personal God. So, in the midst of that great cloud of witnesses, there is a person of the Lord Jesus Christ. At kung meron mang isang person na nais kang magtagumpay, kung meron mang isang person na nais kang matapos mo ang takbuhin na itinalagay niya sa iyo, iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. He is the person. He is the one uploading you. He is the one telling you, run. Finish your race. Don't give up. Don't quit. There are so many trials in this world. There are so many troubles in this world. But the Lord Jesus Christ said, take heart. I have overcome this world for you and for me. Napagtagumpayan ng Panginoon ang mga hamon dito sa mundong ito upang ikaw ay magkaroon ng tagumpay. Kaya sa hapong ito, mga mahal na kapatid, kung minsan nararamdaman ninyo na you are like running aimlessly, parang walang kabuluhan ang inyong pagtakbo, walang direksyon ang iyong takbo, parang walang katapusan yung pagtakbo mo, parang hindi na natatapos yung mga pagsubok, pagkatapos ng pagsubok, another pagsubok, pagkatapos ng isang problema, isa na namang problema, parang hindi natatapos. Let me tell you this. Nakikita ng Diyos ang iyong mga challenges na iyong hinaharap. Kung sa tingin mo, you are running alone, parang akala mo, tumatakbo ka lamang ng mag-isa. Mali ka, kapatid. Because God is running with you. The only problem is that we think that we are running alone. Akala natin tumatakbo tayo mag-isa. Akala natin pinabayaan na tayo ng Diyos. But ang reality, ang totoo, tumatakbo siya kasama natin. Sinasamahan tayo ng Diyos. Sa hapong ito, why don't we just pray once again and tell God, Lord, I want to continue and I want to finish the race that you have marked for me. But sometimes, Lord, I feel like I'm running alone. Today, I want you, Lord, to please hold my hand. Hawakan mo po ako sa aking kamay. I want to feel that you are running with me. I want to feel that you are running alongside with me. Gusto kong maramdaman, Panginoon, na tumatakbo ako na hindi mag-isa, kundi tumatakbo ako na kasama kita. Toward the goal, toward the person of the Lord Jesus Christ. Sa hapong ito, mga mahal na kapatid, let us remember that we are not running sa pamamagitan ng ating sarili. Hindi tayo tatakbo dahil magaling tayo, malakas tayo, depende sa ating mga kakayanan. Sa halip, sa ating pagtakbo, ipagkatiwala natin sa Diyos ang takbuhin ito. Nang sa gayon, makakamit po natin yung finish line. Maabot natin ang finish line. Walang iba, kundi ang makapiling, makasama, makita natin ng mukhaan ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Pagpalain kayo ng Panginoon.